So yun mga ka-farmers, nandito kami sa taniman ng aming saging na latundan dito sa kabilang area natin. At ang ginagawa natin dito ngayon mga ka-farmers ay nagpapatanim tayo dito ng luya, intercrop dito sa ating mga saging. So ito na ang mga saging natin dito na itinanim, medyo hindi masyadong naalagaan dahil nakafocus tayo doon sa ating lakatan. So ito, meron kaming mga isa't kalahating sako ng luya na itatanim namin dito. So ito, nabungkal na ito noong mga nakaraang linggo. At ito, ang ginagawa namin ay nagtatanim na kami. So yan, papakita natin sa inyo mga ka-farmers kung paano kami magtanim ng luya. So ito ang ginawa namin mga ka-farmers. Bali dito sa lupa na binungkal namin ay naglagay muna kami dito ng ng linya o naghukay kami. Yan o. Ito hinukay namin gamit ang pala. And then after that ay nagbasal kami dito ng abono. 1620 ang aming nilagay na abono dito, pero supposed to be 1414 sana ang ating ibasal. Kaso ang available lang natin na abono ay 1620. Hanggang dito yan o. Nasa nasa 6 na plot. Intercrop lang dito sa mga saging natin. So ito ang ginagawa natin. Yan. After na na mabasalan ay nilalagay ang binhi ng luya. Ganyan lang kalalaki oh. Yan. And then after that ay tatabunan. Rod. Yan. Yan si Parod. Siya ang tagatanim natin kasama si Pirot. Yun. Yan. Yan ang ginagawa. After na malagay sa sa lupa ay tinatabunan. Tamang-tama ito mga ka-farmers dahil malakas ang ulan kahapon kaya sobrang basa ang lupa. Yan. Oh, yan. Bawat linya dito mga ka-farmers, bawat plot ay 3 linya. 3 linya ng binhi ng luya. Yan, papakasahin namin dito ang isa't kalahating sako. Yan. Kailangan lang ay medyo tabunan ng konti ang abono para hindi magdikit sa luya at hindi makakapekto sa kanilang paglaki. So itong mga binhi natin, bago natin itinanim dito, kung makita po ninyo sa previous video natin, ay binabad muna namin sa tubig na may Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer. Dahil ang Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer ay may kakayahan na mag-disinfect ng ating luya bago itanim, and then meron itong growth hormones para mas mabilis na tumubo ang ating mga binhi. Yan. So itong luya mga ka-farmers, mga 9 months ito bago ito ma-harvest. Ito ang tamang buwan na magtanim, buwan ng Mayo. So yan. Sa buwan ng February o March ay pwede na nating harvestin itong mga luya natin. So yan. Ito lang ang diskarte namin. Iwan namin sa inyo kung ano ang style kasi kami dito ay baguhan lang sa pagtatanim nitong luya na ito. Kumbaga trial and error. Hindi namin sinasabi na ito ang tamang paraan, pero sinishare lang namin sa inyo para alam ninyo kung ano ang style namin.